Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At isa pa, nais ko din muna alamin kung ano ang binabalak ng prinsesa ng mga engkanto. May malaking binabalak ang prinsesa kaya ito ay nagsariling pamumuno. Kailangan ko itong malaman. Sabi ni Daryl habang nakatingin sa naglalakad na prinsesa na si Prinsesa Blanca. Samantala, sa ilang minutong paglalakad ni Prinsesa Blanca, ito ay nakarating na sa kanyang silid. Ang silid ni Prinsesa Blanca ay sobrang laki at ito ay naglalaman ng magagandang decorations. Ngunit, ang mga halaman at magagandang bulaklak ay hindi mawawala sa silid ni Prinsesa Blanca. At si Prinsesa Blanca ay dumiretso sa paliguan. At mabilis niyang binuksan ang tubig sa kanyang pagliliguan. At si Prinsesa Blanca ay lumabas saglit ng paliguan. At dahan-dahan humiga sa kanyang malambot na higaan. Sa paghiga ni Prinsesa Blanca, ito ay nagsalita at sinabi, "Nakakapagod ang araw na ito. Hindi ko naisip na magkakaroon ako ng sarili kong kaharian. Ang kaharian na ito na aking pagmamay-ari na ngayon ay talagang tinutuon ni Harry ipagawa. Ang kanyang hangarin na mapasakamay niya ako. Ang kanyang ikakabagsak. Harry, malapit-lapit na ang iyong pagbagsak. Ngunit, paano ko magagawa na mamuno ng isang kaharian tulad nito? At paano ko magagawa matalo ang pamumuno ni Harry? Si Harry ay may sapat na kaalaman sa pamumuno bilang pinuno at hari. Samantala ako ngayon palang ako mamumuno ng isang kaharian bilang reyna. Lalo na sobra akong nagtagal sa mundo ng mga tao. Wala akong ibang ginawa sa mundo ng mga tao kundi maghanap kay Prinsipe Lawson. At mag-aral ng mga kasanayan ng mga tao. Tulad na lamang ng kanilang ginagamit na iba't ibang kasanayan pagdating sa pagbuo ng mga elixir. At kahit papaano din ay napataas ko ang aking kasanayan lalo na ang aking spiritual na lakas dahil dun. Subalit ang pagiging isang pinuno ay wala akong sapat na kaalaman. Alam ko hindi madali magpalakad ng isang kaharian. Lalo na hindi madali sa akin na magawa basta-basta na pabagsakin ang pamumuno ni Harry. Kailangan ko ng makakatulong talaga para pamunuan ang aking kaharian at kailangan ko din ng mapagkakatiwalaan para gumabay sa akin. Para sa ganon kahit papaano ay may chance na manalo ang aking pamumuno laban kay Harry. Kung nandito lang ngayon si Lawson ang aking minamahal, sabay naming papamunuan ang kaharian na ito. At sabay namin lalabanan ang pamumuno ni Harry. At amin itong papabagsakin. Ngunit, hindi ko alam kung saan ko makikita si Lawson. Hindi ko nga din alam kung ito pa ay nabubuhay. Ngayon, ang kailangan ko muna gawin ay magtalaga ng mga kasundaluhan na lubos kong mapagkakatiwalaan. At sa ngayon kailangan ko muna magkaroon ng mamumuno sa aking mga kasundaluhan bilang pinunong general. Ngunit, sino ang itatalaga ko sa mga kasundaluhan ko ngayon na nandito na sa aking kaharian? Ang mga kasundaluhan na iyon ay ngayon ko pa lamang nakasama at nakita. Paano ko magagawa na makatalaga agad ng isang mataas na posisyon sa aking mga kasundaluhan kung hindi ko pa sila lubusang nakilala? At ang kanilang mga katangian sa pakikipaglaban at ang kanilang lakas ay hindi ko pero nasasaksihan. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang mga kasundaluhan ni Harry na lubos na tapat sa kanya, na nasa kanyang kaharian ngayon ay talagang nagtataglay ng malalakas na spiritual. At ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban ay talagang napakahusay. Ngunit, ang mga kasundaluhan na nandito sa aking kaharian, ay nakakatiyak ako na ang mga ito na pinasama sa akin ni Harry na magtungo dito.
At ang mga kasundaluhan talaga na nandito na bago ako dumating na nagbabante sa mga nilalang na nagmula sa mundo ng mga tao, ay nasa average lamang ang kanilang spiritual na lakas. Ngayon lang pumapasok sa aking isipan ang lahat. Akala ko magiging madali na ang lahat kapag nandito na ako sa aking sariling kaharian at magkaroon ng sariling kasundaluhan. Akala ko madali ko na magagawa na pabagsakin si Harry. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ganon kadali magawa iyon. Lalo na ang bilang ng kasundaluhan ni Harry na nasa kanyang kaharian ay bumibilang sa libong-libong kasundaluhan. Samantala ang mga kasundaluhan na nandito sa akin ay nasa libong kasundaluhan lamang. Kung magpapadala nga si Harry ng dagdag kasundaluhan dito sa aking kaharian nasa libong kasundaluhan pa muli. Ngunit hindi parent sapat ang bilang ng mga iyon para matumbasan ang bilang ng kasundaluhan na mayroon ang kaharian ni Harry. At kailangan ko din matiyak na mapapasakin ang loyalty ng lahat ng mga kasundaluhan na magiging kasundaluhan ko. Ano ang dapat kong gawin? Lawson aking minamahal, kung ikaw ang nasa katayuan ko ngayon, ano ang gagawin mo para matalo si Harry at mapabagsak ang kanyang pamumuno? Ang mahal kong kasama lang kita ngayon, hindi ako mahihirapan ng ganito. Nasaan ka na ba Prinsipe Lawson? Saan kita matatagpuan? Sabi ni Prinsesa Blanca. At ito ay nag-isip saglit at si Prinsesa Blanca ay muling nagsalita at sinabi. Sa ngayon wala ako ibang dapat gawin. Kailangan ko makita kung anong kakayahan mayroon ang aking mga kasundaluhan na nandito sa aking kaharian. Para alam ko din kung saan ko sila itatalaga na posisyon. Kailangan ay makita ko ang bawat lakas at kahusayan ng aking mga kasundaluhan kung sa ganon madali na para sa akin na magtalaga ng mga general. At kung sino ang makikitaan ko ng kakaibang kahusayan at lakas sa kanilang lahat. At kung sino ang magmumukadkad pagdating sa kahusayan iyon ang itatalaga ko bilang pinunong general. Tsaka ko naiisipin ang bilang ng aking mga kasundaluhan laban sa bilang ng kasundaluhan na mayroon ang kaharian ni Harry. Sumasakit ang ulo ko sa mga dapat kong gawin. Ngayon pa lamang na aking iniisip ito ay hindi na madaling gawin. Pagpapaliban ko muna ang pag-iisip. Magbababad muna ako sa malamig na tubig. Baka ang aking bathtub ay puno na. Sabi ni Prinsesa Blanca at ito ay tumayo mula sa pagkakahiga at dahan-dahan naglakad patungo muli sa silid paliguan. At sa pagdating ni Prinsesa Blanca sa silid paliguan, ang kanyang bathtub ay mayroon ng sapat na tubig. At si Prinsesa Blanca ay dahan-dahan naghubad ng kanyang suot-suot na kasuotan. Ang pangtaas ang kanyang inuuna alisin. Sa pag-alis nito, bumungad ang napakagandang katawan ni Prinsesa Blanca na medyo namumula ang katawan nito. Ang hubog ng katawan ng prinsesa ay sobrang napakaganda. Ang kanyang dibdib ay hindi kalakihan ngunit ang hugis nito ay talagang nakikitaan mo na wala pang nakakahawak dito. At sinunod ni Prinsesa Blanca ang kanyang suot na pangtaas na kasuotan. At sa pag-alis niya lahat ng kanyang kasuotan, dahan-dahan humakbang si Prinsesa Blanca patungo sa kanyang bathtub at ito ay dahan-dahan humiga at nagpalamig sa malamig na tubig na mayroon ang kanyang bathtub. Habang nagbabad si Prinsesa Blanca sa kanyang bathtub, biglang pumasok sa isip niya ang isang sundalo, na nagpaiwan kanina na mas pinili na magbantay sa labas ng kanyang kaharian. Imbes na magdiwang o magsaya sa oras na ito, iyon si Daryl na nagpakilala kay Prinsesa Blanca na Darren. At si Prinsesa Blanca ay nagsalita muli at sinabi, ang sundalo na iyon, kakaiba talaga siya sa lahat. Ngayon lang ako nakakita ng ganong sundalo na mas pinili pang gawin ang kanyang tungkulin bilang isang sundalo kaysa magsaya ngayon gabi. Ang isa na iyon, totoo kaya ang kanyang pinapakita na katangian o nagkukunwari lang ito para magkaroon siya ng sapat na kalamangan sa lahat ng mga kasundaluhan. Lalo na ngayon kailangan ko magtalaga ng mamumuno sa lahat ng aking mga kasundaluhan bilang pinunong general. Maaari din na mangyari iyon. Kaya ito ay nagpapakita ngayon ng ganong pag-uugali. Pero hindi na. Din masama kung talaga ang dahilan ng kanyang pagiging masinop sa kanyang tungkulin upang siya ay magkaroon ng posisyon sa aking mga kasundaluhan. Napakatalinong pamamaraan at may pagkatuso. Gusto ko ang isa na iyon. Ngunit, kahit na siya ay medyo tuso at may katalinuhan pagdating sa ganong pamamaraan, kailangan ko din makita kung ano ang kanyang tinataglay na kahusayan sa pakikipaglaban. At kung anong lakas mayroon siya. Ngunit paano ko ito makikita at malalaman? Sabi ni Prinsesa Blanca sa kanyang sarili. At maya-maya,
May naisip si Prinsesa Blanca at ito ay muling nagsalita at sinabi. Tama, kailangan ay magkaroon ng isang paligsahan. Ang lahat ng aking mga kasundaluhan ay magpapaligsahan. Kailangan nilang maglaban-laban at pagdating sa labanan na kanilang gagawin. Kailangan ay ilabas nila ang kanilang mga totoong lakas at ang kanilang kahusayan lalo na ang kanilang katalinuhan pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa paligsahan na iyon malalaman ko kung sino-sino sa mga kasundaluhan ko ang may kakaibang lakas na spiritual na lakas. At kung sino sa kanila ang may mga katangian na katalinuhan at kahusayan sa pakikipaglaban. Nang sa ganun makakapili ako sa kanilang lahat kung sino-sino ang gagawin kong general. At pinunong general. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!